Ang Stoicism ay isang sinaunang pilosopiya na nagmula sa Gresya, partikular na itinatag ni Zeno ng Citium noong ikatlong siglo BCE. Sa pilosopiyang ito, binibigyang diin ang kahalagahan ng loika, etika, at ang kakayahang kontrolin ang sariling emosyon at reaksyon sa iba't ibang sitwasyon. Ang Stoicism ay nagbibigay daan upang maharap ang mga pagsubok sa buhay ng may kapanatagan at pag-unawa. Narito ang mga pangunahing konsepto ng Stoicism. 1. Kontrol at hindi kontrolado. Kaisipan, isa sa mga pinakamahalagang aral ng Stoicism ay ang pagkilala sa pagitan ng mga bagay na kaya mong kontrolin at ng mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Ang mga bagay na kaya mong kontrolin ay ang iyong sariling mga saloobin, reaksyon, at desisyon. Ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin ay ang aksyon at opinyon ng ibang tao, pati na rin ang mga pangyayari sa paligid mo. Paliwanag, kung tatanggapin mo na ang ilang bagay ay wala sa iyong kontrol, mas magkakaroon ka ng kapanatagan. Hindi ka na mag-aaksaya ng oras at lakas sa mga bagay na hindi mo maaaring baguhin. Sa halip, ay lalaan mo ang iyong enerhiya sa pagpapabuti ng iyong sarili at sa paggawa ng mga desisyon na makakatulong sa iyo. 2. Pagharap sa emosyon. Kaisipan, sa Stoicism, hindi ipinagbabawal ang pagkakaroon ng emosyon, ngunit itinuturo na dapat kang magkaroon ng kakayahan na kontrolin ang iyong emosyon upang hindi ka maapektuhan ng labis ng mga ito. Ang pagiging apathetic o hindi pagkakaroon ng matinding emosyon ay isang layunin, ngunit ito'y hindi nangangahulugang pagiging malamig o walang malasakit. Paliwanag, ang Stoic ay sinisikap na maunawaan ang kanyang mga emosyon, ngunit hindi siya nagpapadala sa mga ito. Halimbawa, kung nakakaranas ka ng galit, maaaring pumasok sa isip mo na ang galit ay natural, ngunit dapat mong kontrolin ito at huwag hayaang kontrolin ka ng iyong galit. Sa ganitong paraan, nagiging mas makatuwiran at kalmado ang iyong mga desisyon. 3. Pagtanggap ng kapalaran, amor fati. Kaisipan, ang amor fati ay isang Latin na termino na nangangahulugang mahalin ang iyong kapalaran. Sa Stoicism, pinapayo na tanggapin ang lahat ng dumarating sa buhay, mabuti man o masama, bilang bahagi ng iyong kapalaran. Paliwanag, sa halip na labanan ang mga bagay na nangyayari sa iyong buhay, kahit na ang mga ito ay hindi ka nais-nais, dapat mo itong tanggapin ng buong puso. Ang pagtanggap sa kapalaran ay hindi nangangahulugang pagpapasuko, kundi isang paraan upang mabuhay ng masaya at matiwasay sa kabila ng mga pagsubok. Naniniwala ang mga Stoic na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan, at ito ay nag-aambag sa iyong pag-unlad bilang tao. 4. Pamumuhay ng may tugma sa kalikasan. Kaisipan, ang Stoicism ay nagtuturo na ang tao ay dapat mamuhay ng may tugma sa kalikasan, hindi lamang sa natural na kapaligiran kundi pati na rin sa kanyang likas na katangian bilang tao. Ang ibig sabihin nito ay dapat mong sikaping mamuhay ng may kabutihan at katwiran, alinsunod sa mga batas ng kalikasan at sa iyong pagiging makatao. Paliwanag, ang bawat tao ay may tungkuling tuparin ang kanyang potensyal bilang isang mabuting nilalang. Ang Stoic ay nagsusumikap na maging makatarungan, makatwiran, at mabuti sa lahat ng kanyang kilos. Ang pamumuhay ng may tugma sa kalikasan ay nangangahulugang pagpapahalaga sa mga bagay na tunay na mahalaga, tulad ng integridad, karunungan, at pagmamahal sa kapwa. 5. Pagpapahalaga sa kabanalan at katwiran. Kaisipan, ang pinakamahalagang virtud sa Stoicism ay ang kabanalan at katwiran. Ang Stoic ay naniniwala na ang pagsusumikap na maging makatarungan at mabuti sa lahat ng oras ay ang pinakapayapang paraan ng pamumuhay. Paliwanag, sa bawat desisyon at kilos, dapat mong itanong sa iyong sarili kung ito ba ay makatarungan at makabubuti sa iba. Ang pagiging makatarungan ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga batas, kundi tungkol din sa pagrespeto at pagmamahal sa lahat ng tao, anuman ang kanilang kalagayan o pinagmulan. Naniniwala ang Stoic na ang mabuting pamumuhay ay isa sa katuparan ng kanyang tungkulin bilang tao. 6. Pagiging makatuwiran, logos. Kaisipan, ang logos ay isang pangunahing konsepto sa Stoicism na nangangahulugang logika o dahilan. Ang pagiging makatuwiran ay mahalaga upang maunawaan ang kalikasan ng mundo at ang iyong lugar dito. Paliwanag, dapat kang mamuhay ng may dahilan at logika, na nagsusuri ng mga bagay sa kanilang tunay na halaga at kahulugan.
Ang pagkakaroon ng tamang pananaw at pag-unawa sa mga bagay ay makakatulong sa iyo na huwag magpaapekto sa mga bagay na hindi naman mahalaga o hindi mo kontrolado. Ito, pag-iwas sa mga di kinailangang bagay, apatheia. Kaisipan, apatheia, ay isang estado ng isip na kung saan ang tao ay hindi naaapektuhan ng mga bagay na walang kabuluhan. Hindi ito nangangahulugang pagiging walang pakialam, kundi pagiging matalino sa pagkilala kung ano ang mahalaga at kung ano ang hindi. Paliwanag, ang isang Stoic ay nagsusumikap na maging mapanuri at maingat sa kanyang damdamin at reaksyon. Hindi siya nagpapadala sa mga bagay na wala namang tunay na halaga. Ang layunin ay ang mapanatili ang isang kalmadong kalooban, hindi nagpapadala sa mga bagay na walang halaga. 8. Pagkakaroon ng inner peace, ataraxia. Kaisipan, ang ataraxia, ay isang estado ng kalmado at katahimikan ng kalooban. Ito ang hangarin ng Stoicism, ang magkaroon ng kapayapaan ng isip at puso sa kabila ng lahat ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Paliwanag, ang pagkamit ng ataraxia ay nangangailangan ng disiplina sa pag-iisip at pagtanggap ng mga bagay na hindi mo kontrolado. Kapag natutunan mong tanggapin ang iyong kapalaran at kontrolin ang iyong reaksyon, magkakaroon ka ng mas malalim na kapayapaan at kaligayahan. Pagiging mapagpasalamat. Kaisipan, sa Stoicism, ang pagiging mapagpasalamat ay isang mahalagang birtud. Dapat mong pahalagahan ang lahat ng mayroon ka, sa halip na ituon ang pansin sa mga bagay na wala sa iyo. Paliwanag, ang Stoic ay nag-aaral na maging kontento sa kung ano ang meron siya, sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga bagay na tunay na mahalaga, tulad ng kalusugan, pamilya, at mga mabuting relasyon. Ang pasasalamat ay hindi lamang para sa mga magagandang bagay, kundi pati na rin sa mga pagsubok, dahil ang mga ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa paglago at pag-unlad. 10. Pagkilos ng may disiplina. Kaisipan, ang Stoicism ay nagtataguyod ng disiplina sa sarili. Ang isang Stoic ay hindi nagpapadala sa mga pansamantalang pagnanasa o emosyon. Sa halip, siya ay kumikilos ayon sa mga prinsipyo ng logika, katwiran, at moralidad. Paliwanag, ang pagkilos ng may disiplina ay nangangahulugan ng pag-alam ng iyong mga layunin at pagsusumikap na matamo ang mga ito sa pamamagitan ng maingat at matalinong pagkilos. Ito rin ay nangangailangan ng pagsunod sa iyong mga prinsipyo kahit na mahirap, dahil alam mong ito ang tamang gawin. Ang Stoicism ay isang gabay sa pamumuhay ng may kahinahunan, katarungan, at pag-unawa. Sa pamamagitan ng pagyakap sa mga aral ng Stoicism, makakamtan mo ang mas makabuluhan at mapayapang buhay, kahit na sa harap ng mga pagsubok at kahirapan.